Iba't ibang mukha ng lungkot ang ipinakita ng mga huling nakatrabaho ni Francis sa Itbulaga sa anunsyo nila ng pagyaw ng Master Rapper. Backstage matapos ng show, binuhos sina Jimmy Santos, Pia Guanyo, Alan Kay at Anjo Iliana. Sa SNN ang emosyon nila sa paglisa ni Kiko. Ano niya, yung kakalugan niya. Hindi mo talaga maano yan. Hindi tatahimik tong kwartong to. Tumatahimik nga ito pag wala si Francis eh. So many things na you associate Francis Magalona with. He will always be the master rapper. Sinasabi ko nga kay Vic a while ago, parang, alam mo, parang namatay yung rap scene because Francis isn't visible. Si Kiko kasi parang hindi lang yung kaibigan eh. Parang kapatid. Parang ilang beses kasi kami bumiyahe sa abroad, lalo dito rin sa local. Pag nagsisibu, pag nagdadavaw, there were several times pa yata na pinadala kaming dalawa lang na kami ang roommates. So para mo siyang kapatid kasi lalaking-lalaki, clueless. Magdadala lang yun ng maliit na bag, yung laman lang, yung damit niya na polo, tapos pantalon. Tapos pagkagising niya, maliligo lang yun, susuot niya na yun. Kinukuha ko yun at pinaplansya pa para sa kanya. Tapos parang wala siyang qualms about my gender din. Wala siyang pakialam. Right now kasi ang naalala ko yung di ba nagkasakit siya, nawala siya sa Bulaga. Tapos bumalik siya, di ba? Nag-guest siya sa atin one time and I remember pagaling na siya and the last words niya, malapit na akong bumalik sa Bulaga soon. Pinaka-apektado si Pia na kamakailan lang daw ay kinumusta ni Kiko sa text. Okay na siya eh. I really thought he was okay. Because this is how much of a fighter he is. Na through all his hardships, nakakapagpatawa pa siya, concerned pa siya sa buhay mo. Text pa siya kung na maganda yung suot mo. Or something really trivial like that. Hindi naman namin alam na he was in such a serious condition na pala. So, Kiko, ibang klase ka talagang tao. You're one of a kind. You know, there's always going to be that space that will never be filled. That na binakante mo, it's always gonna stay empty. Kasi kakaiba kang tao. Naiyak din si Vic Soto sa pagkwento niya na ilang oras bago yumao si Kiko. Tumawag pa pala sa kanya ang kabiyak nitong si Pia Arroyo. Kausap nga si Pia kanina umaga. Si Pia Magalona. Around 10 o'clock eh. Tinawagan niya ako. Ang una pang sabi sa akin, did I wake you up? Parang, pero kinabahan na ako dahil text lang kami. She wouldn't really call. Parang nahiya pa siya na naistorbo niya ako na natutulog ako. And the first thing she told me was, it's just a matter of time. Una, hindi ko ma-comprehend, hindi ko matanggap na I just cut it short and just told her that I'm so sorry to hear that. Pero nakitaan namin ang lakas ng loob. Si Pia, yung mga anak. Hanggang sa huling sandali ayaw namang maniwala ni Joey De Leon na pumanaw na si Kiko at pilit nitong idinaan sa biro ang kanyang hinagpis. Actually, sa kotse, umiyak na ako kanina. Narinig ko. Miski ngayon, pinipigil ko. Mahirap eh. Kapal ka, plastic ang lalo pag pinigil. Nakapagpatawa pa nga ako. Bawal pa kita to. Ang hirap siguro harapin nun eh. Kahit na kami sabihin namin na okay lang yan. Sa akin ang galing yun eh. Okay lang yan. Pag namatay ka, makikita mo sila Elvis, yung mga ano mo. Sila kung sino yung namayapang na ako na. Pero siguro salita lang yun. Pag naando na, hindi mo alam.
Hindi nag-joke pa kami pilit ni Vic, pero alam namin, hindi nga kami nagtitingin sa mata eh. Maiiyak kami. Tiniyak naman ni Vic na patuloy ang tulong nila sa pamilya ni Kiko. Hindi rin daw malilimutan ang pamana ni Kiko sa musika at kabataan. Yung pagmamahal niya sa bayan, pinakita niya sa pamamagitan ng mga kanyang awitin. Magkakaroon ng fans ng oportunidad na makita si Francis Magalona simula bukas hanggang Martes sa kanyang burol sa Christ the King Church, Green Meadows, Quezon City. Ito si Mario Dumawal para sa SNN Showbiz News Ngayon.